Isang grupo ng mga hoodlum ang gumahasa sa isang babae, at narinig ng isang 80 anyos na lalaki ang pagtakbo niya. "Hoy, anong ginagawa nyo? Bilisan mo na yang babaeng yan." Itinulak ng matanda ang astig na nasa harapan niya. Nakita niyang ginahasa ng binata ang dalaga. "Huwag mong gawin yan. Umalis ka, matanda." Masasamang salita ang sinabi ng matanda, sinabihan silang palayain ang dalaga. Kung hindi, babaliin mo ang kanilang mga panga. Ngunit kinutya siya ng mga masasamang ito. Isang matandang papasok sa kabaong ang naglakas loob na ituro dito. Ngunit pagkatapos noon, sumuntok ang matanda at natalo ang isang tulisan. Nakita ng natitirang mga lalaki ang kanilang mga kapatid na binugbog at pinalibutan siya. Ngunit hindi nagpanik ang matanda. Sinadya niyang labanan sila, ngunit umasa si Baron sa lakas para ay bully ang mahihina at sinaksak siya ng kutsilyo. Sumunod ay isang napaka-brutal na pambubugbog ng gang. Halos mamatay ang matanda habang sinusubukang tumayo. Muli siyang sinipa ng walang malay ng pinuno. Pagkatapos ay sinipa nila ng malakas ang ulo ng matanda hanggang sa hindi na ito makahinga. Ang mga thug na ito ay umalis na nasisiyahan. Pero hindi pa rin nila alam na may nangaasar sila sa hindi naman nila dapat inaasar. Ang matandang binugbog nila hanggang mamatay ay ang pinakamakapangyarihang gangster sa lugar na ito. At ang nakababatang kapatid ng matanda ay si Richie. Siya rin ang hari ng mga gangster na gumagawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa buong London. Ilang taon na rin siyang hindi nagretiro ng bugbugin hanggang mamatay ang kanyang kapatid ng ilang maliliit na tulisan. Nalaman ni Richie ang masamang balita at galit na pumunta sa pinangyarihan ng insidente. Ngunit ang lahat ng mga palatandaan ay nasa ilalim ng kontrol ng pulisya. Ngunit ang malapit na kaibigan ni Richie ay nakatuklas ng isang video na nagre-record ng karahasan noong araw na iyon sa isang lihim na website. Ngunit ang tanging malinaw na nakikita ay ang babaeng iyon. Kaya nahanap ni Richie kung saan nagtatrabaho ang babae. Nalaman niya na ang mga thug na iyon ay ang E2 gang. Ang pangalan ng pinuno ay Aaron at ang trajectory ng kanyang mga juniors. Ipinatawag ni Richie ang kanyang mga junior sa taong iyon. Ang nagpapahirap, si Roy, ay may pambihirang kakayahan. Nakikita niya ang kasinungalingan ng kausap. Mayroon ding siyam na mga paraan upang gawing mas malala ang buhay ng ibang tao kaysa kamatayan. Ang enforcer, si Charlie, maaraw sa umaga at maulan sa hapon, malupit na pakulo. Walang nang-ahas na bastyusan siya. Ang mamamatay tao, si Arthur, ay bihasa sa bawat istruktura ng tao. Ang isang bangkay ay maaaring hatiin sa loob ng 10 minuto. Lahat ng 4 na tao ay masasamang tao. Matapos ayusin ang libing ng kanyang kapatid, gumawa sila ng plano upang simulan ang landas ng malupit na paghihiganti. Pagkatapos, batay sa mga pahiwatig na ibinigay ng batang babae, nakuha nila ang 2 junior ni Aaron. Nakita nila na ang kalaban ay sina Roy, Charlie at Arthur, ngunit hindi nila namalayan ang kanilang kalagayan. Kaya't isinumpa niya sila, at sinabi sa kanya na palayain ang taong makakaligtas sa kanilang buhay. Ngunit ito ay nagpapatawa sa kanila. Sinuntok sila ni Charlie at nagsimulang turuan kung paano maging tao.